checkpoint. Sabi niya, oh, nanako ka Teka lang, purple boss. ha. Bawal yan, boss. Kabisado namin yung ganyang galawan. Namatay jungler namin, may purple buff kami, pupunta ka rito. Bawal yan dito, boss. Bawal. Pero 7 seconds mabubuhay na rin naman yung purple buff ni Kyle TZ. Ngayon, may mga pagkalma para sa magkabilang kupunan na ito. Pero si Ohem kasi, sa ngayon hindi pa napapansin ng AP Bren. And ayaw mo na nakakakuha ng mga maagang items itong Claude na ito. Yeah. And Napigit ang kill. yun nga nakakuha kagad ng kill dito yung Blacklist International Medyo malaki ang kailangan habulin dito. Actually, for AP Bren, kailangan lang nila kalmahan ng konti kasi even yung mga favor, yung mga sustain nila ay hindi pa ganun kasolid. Tsaka That's siya true. nga, antayin pa talaga nila. Yep. Wala pa yung passive sa rogue boots ni Yeah. Ogwen. Pero maganda naman dito kasi dalawa heal nila. Oo. Eh napakataas ng heal nito kasi nga position 4 na Rafaela. Oops. Okay, turtle objective. Nandito rin yung Dragon. Oh! Sakto retribution para kay Sensui. Meron pang penalty zone. Full barrage, wala pa masyadong damage. At meron pa nga meron pang setup dito. Unti-unti yata ang makakabawi ang AP Bren. Pero Ogwen ay mabubuhay pa rin. Tapos Yue Treniche, alis na lang muna. Double kill para kay Flam TC. Walang naging bawi doon ang Blacklist International. Ngayon may Yeah. pag-agaw Uy! pa ng purple buff. Ito na naman. Parang every after team fight, let's meet again at the purple buff. Nakuha niya. And naging successful dito ang Peace para sa pag-agaw at nakaplato pa itong si Super Marco dun sa may bandang itaas bago mag 5-minute mark. Okay. Tinatanong natin kanina saan galing yung damage. Si Flap TZ nag-rush ng Hunter Strike. Kaya napakasakit pa rin nung Yuzong pero it doesn't answer yung Claude problem nila ngayon na kanina pang ginagamit ng Blacklist International para makapag-split even though they're losing out on these skirmishes. At the end of the day, yung Turtle Ticks sila nakakakuha yung mini objectives na nilalaro ng Blacklist ay sila pa rin yung lumalamang. Nakakuha ng kills yung AP Bren dito kay Sensui 2 times na pero dahil dalawa yung hawak ng Turtle ng Blacklist International, lamang pa rin sila sa XP. Yeah, gusto ko rin yung basa na ginawa dito ng Blacklist International. No? Lumipat kagad sa baba si OM. Kasi alam niya naman, wala nang 5 minutes. So ang ginawa niya lang Pwede dito, na. bumasak na lang siya dun sa may bandang ibaba. Yep. Eh at least kahit papano, no, napalaki pa nila yung halamangan nila. At si OM ay hindi pa rin napapahirapan. And yun yung kailangan gawin ng AP Bren early game pa lang Kailangan nila talaga sanang pigilan Yeah. Kaso ngayon sa Blacklist International, may kita natin na continuous ang kanilang nagiging rotation. Tsaka yung, again, yung pinapredict nila kung saan nakapwesto yung AP Bren. Now, AP Bren, medyo napapabagal pa naman nila somehow yung ginagawa ng Blacklist. Kasi pumapalag sila sa teamfight parang yun yung pinaka-stand ground nila para makabawi. Yeah. Yung AP Bren dito ang kinagandaan ng opposition nila lalo sa setup na meron sila yung position 4 na Rafaela. Sila actually ube. Sila actually yung ube this time around. Yung Blacklist magdidikit lang yan para sa NetherRealm. Pero when it comes to map movements, AP Bren talaga yung parang gusto mo na sama-sama kayo when you're taking objectives. Kasi Blacklist International, in this game, in this specific game, you want to utilize yung split pressure na dala-dala ni Claude. Ayun na nga yata yung ginagawa, nag-split na lang sa top. Bigay na nila yung turtle. Binibilisan na talaga ng Blacklist International yung pag-responde nila. Pero dito, sa may bandang gitna, dadaan lang naman si Rene J dun sa may damo. Pinagalan parang yun yung mga ginagawang sandwich na yakap. Biglang dediretso na lang. So yun yung mga gustong gawin ng AP Bren ngayon. So ma-maintain pa rin ng Blacklist yung kanilang lamang. Parang part of the plan yata na ibigay yung turtle. To be fair, wala rin namang pagkagamitan sa Flap TZ ng Purify. So, wala ring sense bakit mo i-hold. Dahil pag nakuha naman nila yung turtle, sa Lord, aabot naman yung Purify, Yuzong. So, you take what you can. Parang sa utak ng AP Bren, kung ano man yung nakikita natin, pwede natin patayin, pwede natin kunin. Lalo timing natin ngayon, kunin na natin kasi mamaya, iba yung itsura ng game. Yung split pressure ng Claude, mahirap sagutin. Kasi pag tinignan mo yung lineup ng AP Bren, sino nga namang dedepensa doon sa split push ni Ohem? Hindi pwedeng si Super Marco, hindi sila pwede mag 1v1, lugi si Ixia doon. And hindi rin pwede yung Dragon, kasi yung Dragon pag nagpakita sa Lord na half HP, maglo-Lord turn ng Blacklist International. Dediretso yun agad no. Sick of Dragon, by the way, si Flam TC ay 4 kills para dito sa game. So talaga nga siya ang pwede maging X-Factor for AP Bren. Timing lang kailangan gawin. Sakto ang timing, penalty zone. Meron pang Black Dragon form, full barrage, unti-unting masasaktan. Kaya naman Edward, makukuha doon. Napakagandang pag-set up para sa kanila. Meron pang Astral Echo para malaman kung nasaan ang ibang mga players na AP Bren. Grabe, tunaw kagad yung dalawang members dito ng Blacklist International. Buti na lang, may passive itong si US. So, babalik kagad siya doon sa laban na ito. Ngayon, 25 seconds
bago mabuhay yung unang Lord ng ating game. Yung malaking lead na hawak ng Blacklist International na mababa na ng Bees. Yeah, but it all looks good till you see the towers. Isa pa lang yung babagsak sa may bottom lane. Kailangan talaga gawin ito ng AP friend. 8 minutes in, they need to win the team fights. Kasi kapag hindi, lalaki at lalaki lang yung kalamangan ni OHEB dito versus Super Marco. Again, maganda siya tignan on paper. Yung mga nananalong clash, napakahirap nga naman patayin ng heavy sustain lineup ng AP friend. Pero it needs to be more. Kasi may flood problem silang paparating. Ngayon, sa damage dealt, obviously, Renny J, dahil sa mga pokes niya, siya ang lalabang. Dito kasama si Kue. And AP Bren, alam naman nila na yung kakayahan dito ng Blacklist International na makipagpurskuhan, team fight kung team fight. Dahil nga doon sa NetherRealm, and yung mga pokes si Renny J. Pero alam nila yung kakayahan nila. May heal sila mula sa Minotaur. May heal sila mula dito kay Rafaela. Super heal. So super duper heal. Top lane, ha? Pero sa top lane pala. Tatangka sa Laptisi, ha? Tingnan natin kung 5-0 yan. Tingnan natin kung kaya kaya. solo kill, eh, no? Kasi 5-0-1 eh. 5-0 yan. Feeling ko, touch ground kung... Teka, tingnan ko nga lang kung masakit yung damage sa akin ng Claude. Kasi if hindi siya masaktan ng Claude, ibig sabihin siya yung pwede makasolo kill. Yun yung pwede niyang targetin. Kumbaga sinasabi niya, sige nga boss, domestic ka nga, testingin mo nga yung damage mo. Oy, pero wait lang. naipit, Oy, Parang iba yata yung gusto gawin ng AP friend doon ah. napabarage, Okay, barrage. mapapauwi doon sa may garage naman. Si Oheb dahil doon sa full barrage. Kaya dito ngayon AP Bren, sila naman magtatangka pero may bawi yata. Okay, si View mapipigilan nila. Dahil doon ay pwedeng pumwesto ulit pero mabilis lang din na makakahabol yung Blacklist at si Sensui nandito na naman. Ready na naman sila sa mga sayaw dito sa ilalim ng Lord Bet. Flickers Super Marco kanina. Pagkakita siya ni Edward. Okay, kumulong dito si Kyle Easy ngayon. Jumpler, hindi, si Edward na magiging target nila. Black Jacket formula kay Blam! That is Sensui! Naku po, sakto pero may bawi. Hindi, hinahabol na nila. Sensui! Sabi ni Sensui, saan ka pupunta? Renny J makakakuha ng kill. At yung gulong ay pipigilan pa. Tatlo ang buhay para sa AP Bren at meron pang Lord. Wow, ano nangyari doon Oh my midnight? God, sobrang on point. Perfect timing ng penalty zone. Umangat si Kyle TZ nung re-retrihin niya na yung Lord and nasundot na naman ni Sensui na Lord steal na naman ng Blacklist International. Ito yung instincts alongside dun sa commitment na binibigay ni Edward sa kanyang Terizla. Alam mo yung dito ni Sensui, pag ginagamit niya yung Fredrin, parang naka-ready yung magbabaliktad ka nung piniprito mo. Oo. Parang iniitsa niya lang ganun, tapos may retry. Luto na ang dapat ihain. Kaya naman Lord, mag-march in dito sa may bottom lane at 11-minute game time. Medyo magsa-struggle ang AP Bren sa mga team fights, but madali pa rin naman para sa kanila na dumipensa. Yeah, sasalubungin na dito ng AP Bren. Good decision para sa kanila para makahabol sila if ever tungkol sa itaas or may pinaplanong laban dito ng Blacklist International. 4.4k gold lead para dito sa mga code breakers. And in terms of the items, lamang ng halos 2,000 Ito Ganda malaki. naman, ganda nung pinili ni OHEB dito. Inuna niya yung corrosion sight. Tapos yung kanyang golden staff. I think crossbow pa nga ito kanina. Bumili pa siya ng component ng golden staff. Tapos tinapos niya yung corrosion sight. Kasi anybody na tumapat sa kanya, talaga mas-slow down. So, kaya niyang i-micro, kaya niyang i-outplay dahil sa bonus movement speed din, especially with Wither's Blessing. So, nandun pa rin yung nandun pa rin yung capability ng Blacklist International na mag-utilize yung Claude. Ngayon, lumalaki lang lalo din yung problema ng AP Bren kasi sumasama na yung Claude sa team fight. Nasa slow run na sila. And nakita natin kanina, si Sensui, tinawiran niya yung backshot, sabi niya, wala akong pakay, gusto ko si Super Marco. Dumiretso lang, no? Tapos yung moment na yun, madami ding ibang players. Oheb. Tinawag yung Dragon. Medyo aaray doon si Oheb. Kalahati ng buhay dito ng Flapdies. Si Sensui ang sasalo ng mga damage dito from the Hive. Aalis na lang muna sila. Sabi na, teka, kalma. Pero sabi ng Blacklist, hindi kami kalmado. Pero sabi na AP Bren, teka, kumalma nga kasi kayo. Ang kulit niya sabi ng LTC, pero purple buff lang pala ang pag-aagawa nila. Teka lang, sandali. Grabe, walang namamatay. Walang mamamatay sa pamilyang ito. Blacklist International at AP Bren. Ito na yung pinapakita natin kanina, saan galing yung damage mo para tapat mo yung friend with. Ay, naku po, nakita pa nga. Pero pang Astral Echo, pwede pang... parang pinupush na lang nila. Lumayo muna kayo. AP Bren, alam namin yung kakayahan nyo. And again, bumabalik na tayo doon sa pinag-uusapan natin. Minute 1 pa lang. Yung kakulangan ng damage pagdating sa AP Bren. Wait mo yung pagtayo ni Sensui kanina sa harap, parang
imposibleng mamatay. Yung Wapa lakad kills niya, eh, wapa kills yung eh. lakad niya, alam niyang imposible siyang mamatay eh. Oo. Parang ano, di ba na may nangyayaring teamfight, siya sinusundot niya yung purple buff, eh, parang ginagawa niya sa gilid. Oo. Parang siyang ano, yung spectator na kumakain ng popcorn. Tapos sige, nadadami hayaan na niya siya, nadadami na siya, nasisipa na, nasisigo na. Oo. Kain pa rin ng kain ng Pero popcorn. nakatutok pa rin Oo, nood lang na nood. dun sa pinapanood niya. Tutok na tutok dito ang Blacklist International at AP Bren. Kagaya nga ng sinasabi natin, yung damage magagaling kay Super Marco. Kailangan on point, kailangan niya mailatag ng maganda yung full barrage niya. Pero kasi may pang-reset eh. Netherrealm kasi. Andun yung Netherrealm eh. Kahit sabihin mo may Minowan's Fury, meron Aray! silang this time around, meron Aray silang ko si spell. Oheb. Ginagawang tangke yung plot. Grabe, Pinang-zone. Napakasakit na ng damage dito ni Oheb. Tinutunaw ng mga normal hits. Ngayon 15k yung buhay ng Lord. Gugulong na. Back sa shield unity na gamit. Ni Kyle. Naghahanap ng Lukat Oheb! Ay! Pew! Ay, boy pa rin! May bawi ba dito ang Bren? Nagamit na agad yung Netherrealm. Pati din naman yung Dragon na tinawag na rin. Meron pang Petrify sa tatlo pero sakto. May Spectre State Sensui. during that Sensui. moment. Si Sensui. Nandoon lang. 1v4. Oh, si Sensui nandito na naman nakaharap. Tapos balik lang ulit sa turret. Grabe, sinasalo lang niya. Lahat ng damage na nagagaling dito kay AP Bren. Sabi niya, I can do this all day eh. I can do this all day. Medyo maganda yung ginawang play ni Few ah. Pagpasok niya ng bush, siya kanya ginamit yung Holy Baptism na bigla din si Oheb. Kaya naman medyo weird din, awkward yung naging teamfight for Blacklist. Kasi na-expend yung Netherrealm. Niligtas ni Yue si Oheb. Kaya siya nakapag-BMI out dahil doon sa reset factor nung Netherrealm. Pero yan yung split pressure. Okay. Yan yung split push. Split Yan yung push. split push. Oh no, si Oheb. Ilang beses din natin nakita itong si Oheb na gumagalaw sa kanyang will. Pero doon sa gitna! Panibago na naman. Kanina hindi nagawa. Kaya sa Grabe. pangalawa, nagawa na nila. Sabi ni Yue. Sa harap! Sabi ni Yue, hindi lang kita hindi kasi naharangan yan eh. Hindi Oo. naman tira ni Leslie yan eh. Yung Netherrealm, kailangan yun. Remember, support. Phosphor, yung Rafaela, may damage items yan. No, ginamit niya talaga lahat. At ngayon, bibilisan kahit di sinabangga sa maling tao. At nakuha nila yung Lord. Ako si Caldisi, hindi pa yata nila pauuwiin. Kaya aatras na lang muna. My Blacklist God. International, 6.1k gold. Tapos if you, 10 seconds. Teka lang, gusto ko lang i-highlight yung ginawa ni Yue. Kasi hindi simple yun. Hindi nag-isip yun. Sabi niya, teka, phosphor yan. Ah, Naka-lightning truncheon. Nagpo-proc yung nagpo-proc yung passive ng Rafaela sa with the lightning truncheon at yung pure rage. So kailangan yung Netherrealm talaga. Alam mo yung ganung IQ lang oh, na parang, pre, patay ka dyan, promise. Wow. Ina-Netherrealm kita. ibang klase. Yung damage kasi nung Rafaela, yung ulti na yun eh. May multiplier yun kung gaano kataas yung magical damage mo eh. And nirespeto yun. mo Hindi makapaniwala na kay sumugal Yue. ang Blacklist doon. Wala mang Netherrealm. Okay lang. Hawak natin yung Lord. Pwede tayo sumugo dito. Buhay pa naman yung third at third Aray! sa lahat. Pero si Owen dumadamba na ha. Grabe, sakit na agad na damage. Uy, nagamit yung Petrify. Walang tinamaan. Okay. Nagamit na nga. Oh, no, ayun. So, walang bigla ang pwedeng play. Pwera na Wala. lang. Wala ding flicker si Few. So, yung flicker, Holy Baptism ay hindi na natin pwede makita. Yung Torres sa may bottom lane, masisira na. Pwede rin dito sa may middle lane. Nakabang ngayon ng AP Bren para dumepensa. Open na sa harap. Kata, Pero kata. kalahati na lang buhay. Oh! Hindi, wala na pala. At masisira na nga. Dito sa may middle lane, Wicked Wave nandito. Pwede bang mag-tower push? Tinawag na ang Dragon at alis na lang muna. Wow! Hindi ko na mapaliwanag kung anong mga nagaganap dito. Basag yung Torres sa gitna. Same with the bottom lane. And Blacklist International, hindi Look at pa Zoe! tapos. Look at Joey! Hindi Nakaangat pa lang sila no? tapos. Nakatayo lang talaga si Sensui. Meron daw kasi siyang immortality at makunat. Eto! Eto naman, para kanina din nangyari game number 1. Doon na doon din ang penalty zone. Pero sabi ng AP Bren, pwede kami bumawi full barrage para dito kay Super Marco. Unti-unti ngayon na humahabol ang Hive as Sensui is down. Umahabol si Flap dito. Ngayon gugulong na Shield Unity. Si Can't Easy. Pinag-normal na ng 4 members mula sa AP Bren. At pababagsakin nila Proc lang yung immortality. And this time, Oh my God. Edwards down. Wait, while that was happening, ang ganda ng heads up play ni Renegade. Clear niya yung lumabas na minion wave sa may middle lane. So hindi rin magagamit ng EV Bren itong opportunity na to. At best, dalawang torre, hindi ito aabot sa base ng Blacklist International. Yan. At best, hindi nga aabot eh. Ayun na, dito na si Oo, Yue. lumiko pa. Ang bilis ang clear wave. Nakalila yung Grabe pamamalas. yung heads up play ni Renegade. Oh, Pero mismo point. Meron pa isang wave Ayun na. Ito yung sinasabi at best. At sakto din ay maubuhan na. Sensui, 15 seconds bago si Edward. At AP Bren ngayon, napaliit nila yung lamang ng Blacklist kanina. Sakto kasi nagkaroon sila ng window naman ngayon na sa kanilang mingit
rin yung pwede na iangat. Oo. Grabe yung AP Brand doon. Sumugal na sila eh. Itinapon na nila lahat ng katawan nila doon sa pagkapit para lang madipensahan. And yung position ng full barrage, hindi rin umabot yung NetherRealm para may ligtas itong si Ohem. Yeah. At oportunidad yun para sa AP Brand. Nakabasag sila ng mga tore at ngayon Lord naman ang minamatay nila. Actually, I think nag-breakdown din yung communication sa Blacklist. Kasi pagpasok, may problema sa front lines yung Blacklist International. Hindi rin nila naabot yung Super Marco. Although na-force out yung flicker, so still ramdam pa rin yung effects nun. 20 seconds mo ng flicker si Super Marco. Problema to kasi hindi siya pwede magpakita sa Trisla. And actually, pwede namang antayin muna ng AP Brand eh. Pero kasi parang nagmamadali ang Blacklist eh. 31k buhay ng Grabe. ating next Lord. Habang si Sensui, hindi naman Grabe naman. si Sensui. Sinasalo lang. Sige, bitaw niyo lang sa akin lahat. Kaya kung sa anong hit yan. At saka lang niya kasi kung ano yung range ng Lord, na kahit pumunta siya doon, masasalo pa rin ni Caltisi, tapos pwede pa niyang i-pull. Dragon Form. Ito na naman yung Dragon Form. Kanino nga ba mapupunta yung Lord? Coil! TC! Barrage! Pero pa full barrage! Pero Edward with the zone. Yue naman with the kill. Nagkakabalitan na ngayon ng mga skills. Pero Blacklist International, mawawalan na immortality ni si Kyle. TC! Double kill na para kay Sensui, pero sabi ni Super Marco, triple kill na! Renegade! Hindi pa Renegade! sila dito. Ang bababa ng buhay ng mga members ng AP Brand. Pero meron silang minions Ohem. Bumili na rin iba Renegade! Super Marco Renegade. Sumisilip na doon. Oh! Yung Asher recall niya pero hindi sapat yung damage. May buhay pang natitira para sa AP Brand. Sasalubungin nila yung Lord ngayon para dumepensa. O Gwen, bumili na ng Blade Armor. So, mas magiging matagal pa ang ating laban dahil alam na ng AP Brand kung paano sila magse-set up ng play. Yeah. Grabe. Actually, dalawa sila naka-blade armor dito. Si Baksha, pati na rin si Minotaur. Well, buo na rin pala yung, matagal na palang buo yung kay Yuzo. Kakabuo lang nung kay Ogwen. Pero ang maganda yung maganda yung naging start ng flash rin for AP Friends. Medyo matapang din yung sugod ni Sensui doon. Nung pumasok si Ogwen, lalo pa siyang pumailalim. Para lang at least makontest niya yung Lord. Pero again, nasa area siya nung time na re-retry niya na sana yung Lord. And si Caltisi yung nakasecure doon. Pero again, yung NetherRealm, nag-allow ng reset for Blacklist International na kapag re-engage siya sa may backline, naubos sila nung damage output ng basic 2. And mind you, na-nerf pa yung spell na yan. Ganun lang kataas yung damage output ng Blacklist International. And consider, dikit-dikit din yung AP Brand doon. Yung Ghost Bursters na nilalabas ni Yue ay napakasakit na rin. Yung multiplier din kasi talaga Sakit eh. nung skill na yon. Pero ang ganda kasi nung nangyari, no? Ginamit nila yung NetherRealm para ma-reset eh. Lumapag yung full barrage, saktong-sakto yung parang imbudo-like na ano na yun, na ulti na yun. Diba? Na ulti na yun, sakto sa kanila. Tapos kapag sumabog kasi yung NetherRealm, may mga 1-2 seconds ka na naka-standby na. Oo, yung Eh, hindi ka naman niya. na-damage dun eh, di ba? Pasok yung Nakatayo ka lang. pasok yung window dun sa moment na yung 1.2 seconds na naka-stun. May matindi ng 1 second or 0.7 seconds Para si sa, EH siya para ano? banatan ka. Pero effectively kasi, parang hindi na nagmamatter yun. Kasi wala na yung spread out damage na dinadala ni EH siya. Actually, yun ang problem ng lineup ng AP Friends. Hindi naman problem, pero yun yung downside compared to Blacklist International. Yung AOE nila, napakababa compared dun sa meron ng Blacklist International. Number 1 yung Faramis palang lugi na sila. Tapos may mga cloud pang kailangan isipin. Kahit nga yung kay Fred rin, yung Abrasive Rat, pati na rin yung first skill ni Navaria. Yung second skill niya, yung Star Shooter, kapag tinamaan kayo magkakadikit, AOE din yun. So ang daming hirap. AOE factor lang sa side ng Blacklist International. Pero nagiging factor din dito yung range ni Super Marco. Yung kaninang full barrage, hindi siya naabot agad ng Kanina, Blacklist International. Na-unleash niya lahat eh. Lahat ng galit niya nilabas niya eh. Pero again, yung team fight ay ano pa rin, I would say 50-50 pa din. Mas mataas lang yung room ng execution for Blacklist International. Yep, and it's all about the reset na nanggagaling doon sa NetherRealm. Grabe maglaban ng mga world champions natin. Hoy, sino yan? Ay, si Tiger Wolf. Kaya ka ba naging midnight? Gawa nun? Ano yun? Simbang gabi yun. Simbang gabi. Lumang picture Akala yun. ko hating gabi. Picture yun ng 2011 pa. Ay, grabe. No? Ayun, Naalala gawin mo ko yung yung shoutout sa mga MPL. Ayun, shoutout sa lahat ng mga MPL fans dyan. Ay, kala ko Shoutout sa MPL fans. Magandang araw sa lahat ng mga MPL fans. Yan. Kung di nyo natatanong guys, nung season 10, kung may mga kumatin dyan dito, yung nagsasalita sa venue, si Burrito. Si Burrito po yun. Ngayon. Kaya pinapagawa natin sa kanya. Ay, Ng umaga, MPL fans. ayan yung mga fans. Oo. Siyempre, may mga kanya-kanyang mga kaduo yan. Diba? At ito yung nakakatawa kapag nasa venue ka, makikita mo yung mga
Alin. Yung mga picture ng ulo ng mga, mga... Sa black. Ayan, sa blacklist, di ba? Black so yung mga ulo nila. May mga ulo. Pwede kang emoji yan eh, no? Ah. Oo nga, actually. Di ba? Oh, Ayan, hindi. alam na! Alam Baka niyo na. naman. Baka naman, wow, 1% lang, oh. Di ba? Yung 1%. Tama. Fan base, di ba? Tama. Sa 1%. Ayan, di ba? And nakakatuwa, no? Kasi umiikot lahat, no? Base sa mga fan base. Aha. Ito yung nakakatuwa sa mga players ng FPL Philippines, no? Natututo na silang alagaan yung community nila, yung fan base nila, Totoo. even yung social media nila, Yes. napapagalaw na nila, no? At itong dalawang teams na nandito ngayon, ngayong gabi, dalawa sa mga teams dito sa FPL na malalaki ang fan base. Yung mga Hive, yung mga agents na nagdiriwang ngayon at pinagsasaluhan ang pinakahuling serye Yeah. ngayong regular season. Alam niyo yung mga ganyan, pinapatagal lang din talaga yung documentary. Oo. Pinaalala Pampaganda kasi na last Last series eh. Baka i-gameplay ng series EP na. Bron eh. Pampaganda, no? Pampaganda ng Pero, doc. imagine mo, no? This could be the last game Na, of regular season ng Season 12. Pero hawak pa rin naman ng EP Bron yung chance na ma-force out nila yung game number 3. We don't know, baka ma-reverse sweep pa nila ng Blacklist International. Pero again, ang laki kasi ng problema nila going into this game. Going back into this game, no? Yung Claude, ito pa rin yung problema eh. Magkakaroon tayo ng Lord Dance in 20 seconds. Pero bukas kasi yung base ng EP Oo Bron. nga pala. Again, sinong dedepensa dito kay Oheb? hirap hati sila eh. Parang torch sila. Nakapostura na nga siya. Sabi niya, guys, dito ka sa bottom lane. At saka minsan Bahala si- kayo dyan. At saka si Claude, kasama niya yung partner niyang Dexter na mag-push. May sa totoo lang, mas magiging mabilis if ever na mag-split Bestie. push si Bestie. Ngayon nung nakapostura na sila, sabi niya, guys, dito tayo sa opposite side ng map. Dito tayo lalaban. Papakita lang ako sa mid, mag-clear ako ng wave. Tas Para biglang diretso, no? pwede ako mag-switch ng Lord, pero pupunta talaga ako ng bot. Oo nga, parang doon nga yung trajectory niya. Oo. Ay, hindi. Ano Hindi, lang, pang-bait lang yan eh. Parang madali bait lang lang, yata bait para lang. sa kanila. Naka-slow push yung bottom lane, naka-slow push. Ito yung tinatawag natin slow push, guys. Ayan, ayan. Lamang sa equilibrium yung minion waves ng Blacklist. Oh, At kung ikaw AP Brent, di ka pwedeng mainip. Di pwedeng pumunta yung XP dyan para i-clear mo yan. Kasi maglo-lord turn Hindi yung nga Blacklist. timing eh. Kasi kalahati na-hold na ni Sensui yung Lord. Ayan o, kalahati na Slow. buhay o. Slow, ano talaga, slow push oh. Okay, Slow ito yung sinabi. Uuwi na si Flap TC para dumepensa. Ay, record, ay, record! Alam Ay, record! may idea na sila, kaya ngayon uuwi na talaga. Ayaw nyo mag-defend ha. Habang naglo-lord, nakaabang, ay nako, pipigilan sana ni Yue doon sa may bandang yan. Naramdaman niya na merong uuwi. Oo, At may- makakauwi na si Flap TC, Astral Echo, at itutuloy na nga. Edward Yung Wala Lord. na. Nakita nila. Okay. Kakapato lang ni Rene J ng bola. Wala yung dragon. Wala dragon. Kulang sila ng isa. Actually, kulang din naman ng isa ang Blacklist Winter International. is blessing yung Claude. Aabot siya! Retribution talaga ang pinakamagmamat. Reset. Reset na lang muna. Nabitawan. Nabitawan. Dumulas. Sensui. The Filipino Lord Dance. Ladies and gentlemen. Imagine mo yung sequence din, dami nangyari, no? Nag-set Nakauwi up na si yung bot, Flap. umuwi si Flap, nag-slow push yung bottom lane, sinecheck ni Rene J yung kinakatayuan ni Takiti. Kulang sila. Grabe Pwede yung minion wave management, oh. Pwede i-rush. Ang dami minion wave sa taas. Meron pa sa may bottom lane. Tapos si Rene J, makakakuha pa ng kill. Baka Rene J to. Nako, delikado. 58 seconds in counting. Para kay Few. Pero set na naman, Reset. iisa-isahin nila. Sabi ng Blacklist International, teka lang, slow push. Minus one. Reset. Hindi, walang paki yung Blacklist sa Lord. Gusto nila mag-team fight. Ako personal question na talaga to. Pag ganito ba yung sitwasyon, ano ba dapat gawin? Hindi ko rin alam. Ayun lang. Hindi ko rin alam. Oh no. Aray! Aray ko, bes. Mapapalayo pa nga dito. Again, nakaangat pa rin yung minion wave sa may bottom lane. So, AP Brenna, mukhang call nila Ayan dito na. Nag-turn na. I-rush is na. dedepensa na lang muna I-rush na. as Blacklist International will secure this Lord. Actually, to answer your question, pag ano kasi in terms of RG, binibigay na talaga yan. Pero syempre, nasa competitive MLBB tayo, kinokontest pa rin, may Lord Dance. Pero ang mahirap kasi sa composition ng EP Brent, kaya pasabi mo hindi mo alam kasi technically hindi sila allowed kumontest. Ang pang-contest na lang nila dito is, hayaan mo yung slow push sa bottom lane, mag-Lord turn kayo. Look for a 5v5 engagement. Yun yung nag-iisang sagot. Kasi at the end of the day, 50-50 yun kung mananalo ko ng team fight o hindi. Pero yun lang yung naging choice. Pero mas safer bet mo talaga is makipag-Lord dance. Pero ang hirap kasi makikoy na ano sa Ang ganun. hirap, oo. Parang ano ba, Kahit i-risk lang, mo ba yung team fight or depende na tayo Push sa ka base? ba? Tapos pag may nakasalubong ka, baka pilitin mo pa na makakuha ng kill. Ay, ito na, Ayan na. ang push ng Blacklist. Nakita natin kanina, nakadefense ang AP Bren. Tinawag na ulit ang Dragon. Isang mabilis pa, pero magdedepensahan pa rin na AP Bren. At mamamatay pa nga dito si Oheb.
matagal-tagal ang aantayin ni Sensui at ni Hohem. Pumasok na tayo sa TikTok timers. What a defense para sa AB Bren. Pwede naman pala yun, i-petrify mo pag naka-Netherrealm na. Oh! Saka mo patayin paglabas ng Netherrealm. Ah, my goodness. Grabe yung adjustments, no? Pinetrify niya yung pagbaba niya na naka-Netherrealm. Kaya nahuli din si OM. Wait, Diretso ba sila? Diretso niya. 41 seconds ha, si Sensui. para miss eh. Wala yung main damage dealer nila dito, Oheb. Ngayong Kyle Easy, inapakan na yung gas. Parang wala yata sila taga-clear na minion wave. Kakatok ngayon sa may Torres, sa may mid. Meron silang cannon at buhay na si Edward. Mahirap, boss. Para kami sa matapat nila eh. Respecting the damage na manggagaling dito sa Blacklist International. Tingnan natin to midnight, ano bang nangyari rito? Look at the position of the cloud. Ayun na, petrify. Petri. Hindi na ikasa yung Netherrealm. Kagad, no? Oo, hindi na shoot. Nabigla. Well, medyo, in terms of coordination, no, kailangan nila coordinate talaga yung usage nung Netherrealm. Kasi pwede nilang ginamit yung pang-time. Pero siguro hinihintay talaga nila yung Black Dragon Form. Hindi lang in-expect ni Oheb siguro na pagkasang Dragon Form, petrify siya agad. Nakita mo rin yung bilis ng kamay doon ni Sensui, no? Right after ng Immortality, bilis siya ng Winter Truncheon. Tapos bumili pa siya ng Rose Gold Meteor. Hindi lang talaga umabot kasi napatay siya. Kasi di ba magpo-proc pa yung shield na meron yun eh. But going back, dito sa nagiging laban, nagkaroon na naman ng swing. AP Bren, hawak yung lead. Kawawa naman si Kairos. Hindi pa rin tapos itong laban na ito. Kawawa si Kyle Tizio, 300,000 na yung sinasalap damage. Yung sakit sa ulo niya. Kailangan kasi pumasok, parang hindi ganun kada... At saka wala din kasi silang super range talaga na burst. So kailangan niya talaga mag-forward. Yeah. Tingnan, gets na ng AP Bren. Yung flood daw, maglalaro sa opposite side. Ako, 5 tayo dito. No entry. 5 tayo dito. Nililima na eh. And the Blacklist International, ang dami nila kasing way para ma-vision eh, itong AP Bren. Pero kasi AP Bren, wala na silang pakialam. Kahit makita nyo kami, okay lang. May heal naman kami. Tapos ito naman si Flap eh. Kailangan lang, available yung Petri niya para targetin itong si Oheb. Wala namang Purify to eh. Yep. Ito na ulit yung split push. Baka i-reset ulit to ng Blacklist International. Angat ulit to. Slow push yung top lane. Pwede sila magkaroon ng pick up dito. Once na may magpakitang hero na sa may top lane, Ira-rush, no? ira-rush nila ng Lord na to. Or maglo-Lord turn sila, hanap sila ng team fight. Kailangan, okay, makapal yung minion sa may top ha. Again, bait lang to para sa side ng Blacklist. Naku, umuwi si Flap. AP Bren na. Naku, umuwi si Flap. Umuwi si Flap, may idea na. Nako. Ang Blacklist kasi makikita na yung mga minion wave. Nandito si Edward. And same goes with AP Bren Open. Ready ba sa setup play? Wala munang hihinga. Ganda naman ang ganda ng pwesto ni Ganda ng control. Hindi siya nagpapakita, hindi siya tinatamaan din ng Astral Recall tsaka nung Astral Lego. So this gives 80 friends sa playing group kasi hindi kagad nag-go yung Blacklist International. Hindi nakakapag-defend yung user sa top lane. Nandito si Marco dun sa may bandang ibaba. May idea sila dito, Owen. Natutunaw! Kalahati kagad yung buhay. Okay, reset na lang una. Kasi yung Yuzong papunta na. So magandang reason to for Blacklist International. Do it again, all over again. Slow push yung bot, slow push yung top. Ilahin mo yung Lord. Once na makita nila si Super Marco and nakahiwala yung Yuzong, that's the go signal for Blacklist International. The Pinoy Lord Dance, ladies and gentlemen. Para sa ating mga World Champs, Blacklist International AP Bren. Malapendulum yata nakikita natin. Kyle DC, meron naman immortality. Alis na lang kasi meron din sila sustain eh. Nakita kasi yung Yuzong, tsaka yung Ixia. So sabi ni Oheb, walang walang kasama kampi to Pwede to Pero may kill eh, kaso naka-guardian helmet eh. Feeling ko ipipilit ngayon ng AP Bren na mga lahat. Kaso makunat kasi. Ixia, nagpakita. Super Marco sa may middle lane. Aabante yata AP Bren. Tatry nilang kuhanin yung control dito sa Lord. Grabe si Sensui, hawak-hawak lang talaga. Walang pipikit, walang kukurap, walang hihinga. Wala. Sensui, pag pinahawak mo ng bag, talagang hahawakan niya sa linggo eh, no? Bantayan mo eh. Bantayan mo yan. Hawakan niya sa linggo eh. Walang pipikit. Pero Grabe. pwede naman silang huminga. Pwede huminga. Grabe ka naman, madam. Grabe ka naman. Pahingayin mo Ay, naman. hindi, hinga pala, oo. Hinga lang. Walang hinga lang. kukurap. Walang kukurap. Okay. Buti ka huminga, mahirap yun. Walang bibitaw sa cellphone. Yan, tama. Walang bibitaw bigla. Ayun, binitawan yung Lord eh. Binitawan yung Ayan, pwede na pong huminga. Teka, counter ano lang, timer lang. Pa 3 minutes na po tayo. 3 minutes na. Ang record natin, 7 minutes. 7 minutes, kalahati na lang. Ayan na. Ito na ba ang pagbabago Grabe. sa longest Lord Dance? Oh, hindi namin sinulat yung script nito, guys. Ganito lang talaga Lord Dance dito sa Pilipinas. Walang script to. Grabe. Mamaya na to, ang tema naman nila, Bring Me.
Talaga, sayawan at kaldagan. Ang nagaganap ay Blacklist International TV Press. Si Oheb ba? Si Ohem, Para maano yung ano, minion wave. Nabattle na si OM, sabi niya. Wala tayong nakikita. Balik na ako ulit! Ala. Gumugulong-gulong na, abante para sa kanila. Mawala pa rin immortality, medyo makunat. Ginamit na rin agad Netherrealm? yung Netherrealm at makakabalik at makakasama na ulit ni Edward ang kanyang mga kakampi habang Ibibren. Okay, sige, tinry lang naman natin. However, ginamit yung Petrify. Pati penalty zone, nagamit din eh. Yung Petrify yung pinakamalaki dito, walang panghuli si Flapnisi. Baka hindi na mag-matter yung existence ng Yuzong for Blacklist International. Oh, panibago na naman. Ulit! Si Open naman ngayon yung magsiset up ng play. Full barrage. Pero dito rin si Sui. US down. Pero Kyle DC, wala na buhay. Ito na rin yung Dragon. Sui! Habang nangyayari to, Sensui, makakatakas ba? Yes, nakatakas na. Pero dito, AP Bren, makakatakas ba si Minions, Owen? minions! Kailangan nila umuwi ngayon. Makapal yung minion wave. At wala yata lalabas. Edward! Ano nangyayari, penalty zone? Nakukuha pa yung Lord. Oh my God! Okay, takbuhan mo na. Atras ba? Habol mo dito kay Bibren. Okay, nag-clear doon sa may bandang itaas. Walang mamamatay sa pagkakita nito. Oh! Pero ang uunahin na nila si Oakwood. 76 seconds para sa kanilang rumor. Oh my God, sakto yung talon ni Ogwin. Pag talon niya, tinamaan siya ng Astral Recall. Well, yung Star Shatter. Pero commendable yung approach ng AP Fred. Alam nila walang Netherrealm. Nag-full commit si Ogwin doon. Napakaganda ng space na nagamit niya. Yung Minoan's Fury na palabas si Blacklist International. And sakto, yung pinaka-exit ng Blacklist covered ng full barrage. Kaya naman tinamaan pa rin sila Oheb, sila Edward sa may bandang likuran. Pero at the end of the day, kulang pa rin yun. Wow, 32-minute game para sa Blacklist International at AP Fred. Hinahabol ng Walang Blacklist na Minotaur. maitabla yung score ng Netherrealm. RSG. Kompleto lahat ng kills dito ha. 35 seconds kaya maagang tatawagin ang Dragon ngayon, Edward. May setup play na naman against Super Marco. Oh my Mabibigit ang bumili ng goodness, immortality Edward. at unti-unti na nga. Base lock! Base lock! Base lock! Blacklist International secures round 3. What a game!